Maaasahang pixie si Winnie. At alam kong wala siyang masamang intensyon sa kanyang ginawa. Maaaring mali ako nang naging hatol sa kanya. Nagbago na ang pasya ng ating Reyna. Sa halip na paalisin kanya ng palasyo, paparusahan kanya ng kamatayan. The last time I went to a psychiatrist, hindi sila niniwala sa akin. I can trust this doctor. Everything will be fine. Trust me on this. Huwag kang matakot. Wala na ang mga kulisap. Ligtas ka na. Pareho po kasi tayo ng kasalanan eh. Tumulong din po ako sa mga tao. Malas ko lang na imposibleng baliktarin ang nangyari na. Mahirap, pero hindi imposible. Pakawalan niyo na ako, balik niyo na ako. Maniwala kayo sa akin, hindi ako baliw. Totoo sinasabi ko. Totoo, ang mga flower fairies, ang mga pixies, ang mga wishy-wishy flower, totoo yun. At higit sa lahat, totoong babae ako. Ano ba kailangan mo para maniwala kayo sa akin? Please, maniwala kayo. Maniwala kayo. Hindi ako baliw. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi po imposible na baliktarin ang kapangyarihan ng wishy-wishy flower? Ang ibig po sabihin, meron pa pong paraan para mabaliktad ang bisa ng wish? Lahat ng bagay sa mundong ito ay may solusyon. Iisipin mo lamang kung ano ito. Kapos na po ako sa oras, Eudine. Kailangan ko pong maibaliktad ang wish bago po tuluyan na maging babae si Daddy Bong. Nagmamakaawa po ako. Sabihin niyo na po sa akin kung alam niyo po ang paraan para mabaliktad ang bisa ng wish. Sige na po, Eudine. Nakasalalay po dito ang kaligayahan ng isang bata. Pati na rin po ang tsansa kong makabalik sa kaharian. Sabihin niyo na po sa akin kung may paraan. Kailangan ko pong itama ang lahat. Parang awa niyo na. Nakikiusap po ako. Sabihin niyo na po sa akin para mabaliktad ang bisa ng wish. Huwag kang magpapalata na kinakausap kita. May mga CCTV sila dito. Ha? Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Kaya kitang itakas dito. Basta sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. Talaga? Tutulungan mo ko? Dahil alam ko, totoo mga sinasabi mo. Talaga? Naniniwala ka sa akin? May mga kaibigan ako mga pixie. Naku, totoo yan. Naku, pakilala mo ko. Dalhin mo ko doon para mapakilala ko sa mga doktor para maniwala sila. Hindi ako baliw. Sige na, please. Andito lang sila. Tara. Siguradong wini-welcome na si Bong ng mga friends niya doon sa mental. Thanks to my brilliant plan, anak. Hindi niya alam. Wala siyang kamalay-malay. Nakakontsaba kayo mga paramedics na yun para bitbitin siya sa renta. Mama, ngayon ko lang na-realize. Nagmana talaga ako sa'yo dahil ang utak mo, ang lupit. Parehas tayong brilliant! Che? Anong brilliant? Palpak ka nga, no? Kung hindi kaya dahil sa akin, edi pareho tayo nakanganga. Alam ko yun, Mama. Tinitesting lang kita. Isipin mo, kapag mawawala na si Bong sa ating landas, isipin mo kung anong mangyayari. Alam ko, Mama. Maghahanap tayo ng kapalit niya. Bobo ka talaga. Bakit tayo maghahanap ng kapalit niya? Tayo na mismo kukuha ng posisyon niya, no? Alam ko naman yun. Tinitesting lang kita. Gotcha. Isipin mo, malapit natin makamit ang Astig Energy Drink at malapit na rin ako magrena-rena sa kumpanya! Tita Daphne, please po, tumawagin niyo na po yung hospital. Baka sabi po sa kanila, wala po yung sakit ang daddy ko. Daisy, hindi nga pwede. Kasi your dad needs professional help. Kaya tama lang na nandun siya sa mental hospital. Okay?
Hindi po, tita. Mali po, hindi po nababaliw ang daddy ko. Lahat po ng sinasabi niya, totoo po yun. Pareho pala kayong crazy yung daddy mo eh. Wala ang flower fairies, no? Invento mo lang yun. Dapat sa'yo, dali na din sa mental. Tita, please. Ako na lang po yung parusahan niyo. Basta, huwag niyo lang pa ilayo sa akin si daddy. Daisy, alam mo, ang kulit-kulit mo. Pwede ba wag ka makulit? Ha? Sinabi lang hindi na pwedeng gawin yung gusto mong mangyari. Yung tatay mo hindi matino. Isipin mo, paano kung nandito siya, tapos sumpungin, tapos saktan tayong lahat? O ano? So please, go back to your room. Now. Thank you. Kainis to. Babanding kaming mag-ina dito eh. Diba, baby? Dance tayo, ha? Sige. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabi mo sa akin, dadalhin mo ako sa kaibigan mong Pixie. Nasaan ba? Andito lang siya. Saan? Kaibigang Pixie, lumabas ka na. Papakilala kita sa bago nating kasama. Hello. Tiyanak! Ay, lumayo ka sa akin, ha? Lumayo ka sa akin, hindi ka Pixie. Tiyanak ka! Malabo lang mata mo, Pixie yan. Pixie maliit. Paano naging Pixie yan? Patunayan mo nga yung powers mo, kaibigan. Gusto mo ba ng sample ng powers ko? Ha? Pwes, ito ang sayo! Boom! Ano, kaya mo yon? Hindi nangyayari ito. Ay, bakit ba? Hindi naman niwala. Hindi ako baliw. Kayo mga baliw dito eh. Hindi ka Pixie. Duwende ka eh. Tulungan niyo ako. Sabay ka talaga, Buboy. Pinakalma mo yung uniform sa storage room. Eh, kinakaibigan ko lang ng bago nating pasyente eh. Loko mo ako? Ginuyo mo ko? Mga baliw nga kayo. Sardonis, Ano? so dolap kayo sa akin. Bakit? Oras na po kasi para sa mga test niyo. Naku, hindi ko kailangan magpa-test, no? Hindi ako baliw. Halika na nga, ipapaniwala ka dyan sa... Ay, Mama ka rin! ang gaganda ng katawan. Sige, sasama na ako, Daddy. Halika. Tumayo ka na dyan. Sige na, pumapayag na ako. Tutulungan na kita, Winnie. Talaga po? Naku, sabi ko na nga ba, mabait po kayo eh. Huwag ka muna magpasalamat at patapusin mo muna ako magsalita. Hindi ko basta-basta ibibigay sa'yo ang impormasyon na kailangan mo. Kailangan, pagwagian mo ito. Ha? Paano ko naman po gagawin yun? Madali lang. Kailangan mo lang sumagot ng 3 bugtong. Bugtong? Ano po yung bugtong? Ang bugtong ay isang palaisipan na may nakatagong kahulugan. Susubukin nito ang talas ng iyong isipan. Hindi ba pwedeng wala na pong bugtong? Hindi ba po pwedeng walang kondisyon na lang? Gusto mo bang malaman kung paano baliktarin ang bisa ng wish? O hindi? Siyempre naman po! Ganun naman pala. Huwag ka na magreklamo. I'm sorry, Daddy. Wala akong nagawa para pigilan silang kunin ka. Dahil sa akin, papahamak po kayo. Winnie? Nasaan ka na ba? Bakit ayun hindi ka pa nagpapakita? Kung kailan kailangan ka namin ni Daddy. Please naman, Winnie. Kung naririnig mo ako, magpunta ka na dito. Tulungan mo kung may balik si Daddy. Cellphone ni Daddy to ah. Hala, may tumawag sa kanya. Hello po? Ako po si Daisy, yung anak po to ni Daddy Bong.
Tulungan niyo po ang daddy ko. Dok, nakikiusap ako sa inyo. I'm perfectly fine. Wala akong problema. Baka nag-aalala na yung anak ko. Please, pakawalan niyo na ako. Please. Just let me go. Nakalagay dito sa report mo na ikaw ay isang babae. True? At nakalagay din dito na ang powers mo ay nanggagaling sa isang wishy-wishy flower na nanggaling sa mundo ng mga pixie. That's also true. Tell me, Mr. Adonis, do you think it's normal for a grown man such as yourself to believe in such fantasies and delusions? I know what you're trying to do, Doc. You're trying to trick me with these tricky questions. Mr. Adonis, if you want me to believe that you're fine, start behaving that way. Sir, yes, sir. Yan! Ganyan! Doc, lalaki talaga ako, Doc. Lalaki talaga ako, I promise you. Medyo nagkaroon lang ng konting misunderstanding, you know? Medyo binibigyan lang nila ng mali siya yung mga sinasabi ko, pero hindi ako baliw. Then why are you acting this way? Bakit ka nagkakaganyan and you believe in these fantasies? Tell me, Mr. Adonis, please, tell me. Doc, isa lang ang sagot ko. Para sa anak ko. Biyudo ako, Doc. Pero naging pabaya akong ama. Marami akong pagkukulang sa anak ko. Pagkukulang sa oras, sa atensyon, sa pagmamahal. Siyempre, naghahanap ng kalinga yung anak ko. Gusto na anak ko ng mami. Kaya magiging mami ako para sa anak ko. Kahit dun man lamang, makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa anak ko. Doc, mahal na mahal ko si Daisy. And I'm going to do everything just to make her happy. Hoy! Kayong dalawa dyan, anong iniiyak-iyak nyo? Lumabas nga kayo dito! Ang lalaki ng mga katawan nyo, iyakin kayo! Labas! Labas! Doc, ngayon lang ako makakabawi sa anak ko. Please, huwag niyo kaming paghiwalayin. Please. Well, Mr. Adonis, ayon sa aming mga lab results, you are perfectly fine. Eh, yun naman pala, Doc. Then just have me discharged! I agree! Doc, pauwi niyo na si Mr. Adonis dahil hindi naman talaga siya nababaliw. At lalo naman na hindi siya danger sa sarili niya at sa mga tao sa paligid niya. Chris Javier? CJ, ano ginagawa mo dito? I'll get you out of here, sir. Doc, si Mr. Adonis, ang pinakamatino at pinaka-responsible na tao na kilala ko. Maybe he's just under a lot of stress sa work, kaya medyo weird yung mga kinikilos niya. Pero that doesn't make him a patient para mapunta mo sa mental hospital. Doc, this man is not crazy, and I can give you my word. Actually, I believe you, Chris. Sa katunayan kalalabas lang ng test results niya and he's perfectly fine. Nice! Namunahan mo nga lang ako I was just about to release him, di ba? Di ba, Mr. Adonis? Sabihin na, I'm discharged! Yes, that's right! Oh, discharge lang, sir. Then let's go. Tara na, sir. Sandali lang, Chris. Baka naman pwedeng pa-autograph muna. Sure. Tara, autograph na. Samahan mo na rin ang picture. Sige na, please. Kayo dalawa dyan. Picture na. Picturean mo kami. Picturean mo. Bilis. Oy! Ako ang picturean nyo. Kaming dalawa. Ano ba yan? Chris, dito tayo. Kunyari pa tong si Doc. Bibigay din pala. I'm such a fan.
Eugenie, simulan na po natin to para matapos na. Huwag kang mag-apura, Winnie. Tandaan, sa laro ng bugtungan, ang nilalang na nagmamadali, talunan umuuwi. Sana nga po, laro-laro lang lahat ng to. Kaso nga lang, dito po nakasalalay ang kapalaran ni Daddy Bong. Kung gayon, kailangan mong galingan. Kailangan mo mapagwagian ang kaalaman na makakatulong sa iyong kaibigan. Ito lang ang aking unang bugtong. Hindi pare, hindi hari, damit ay sari-sari. Pixie na fashionista! Mali? Mali! Alam ko na, Eugenie! Pixie na may kaibigang sastre. Mali pa rin, Winnie. Pag-isipan mo na mabuti ang bugtong. Huwag basta sagot ng sagot. Ang hirap-hirap naman po kasi ng pinapahulaan niyo eh. Ang hirap naman po ng bugtong, Eugenie. Ano ba ang mahirap doon? Tumingin ka lang sa iyong paligid at makikita mo ang kasagutan sa aking bugtong. Hindi pare, hindi rin hari, pero nagdadamit ng sari-sari. Alam ko na! Paru-paro! Kaya paru-paro kasi sari-sari ang kulay ng pakpak nito, Eugenie! Tama. Tama ang iyong sagot sa aking unang bugtong, Winnie. CJ, nakakahiya naman sa'yo. Of all places, sa mental hospital mo pa ako natagpuan. Paano ba ka nahanap doon? Alalang-alala sa inyo si Daisy eh. Tapos nakita niya yung text ko sa inyo, kaya nalaman niya na magkaibigan tayo. Ano ba yung text mo sa akin? Wala yan, sir. Concerned lang kasi ako sa inyo eh, kaya... Ayun, sabi ko, kung kailangan niyo ng tulong ko, nandito lang ako. Buti nga, nauto mo yung taga-mental hospital, napakawalan ako eh. Nako, sir, wala yun. Di ba nga sabi nila, pag magkakaibigan, hindi nag-iwanan. Napakaswerte ko naman sa'yo. Stay. Napakaswerte ko naman at magkaibigan tayo. At kaibigan kita. Ako rin, sir. I'm really honored to have you as a friend. Sige, Eugenie, sabihin mo na ang susunod nating bugtong. Madali lang pala to eh. Aba, nakasagot ka lang ng isang bugtong, ikay yumabang na. Tandaan, Winnie, 3 bugtong ang kailangan mong sagutin ng tama. Excited lang po. Sige na, Eugenie, sabihin mo na ang susunod na bugtong. Baboy ko sa pulo, balahiboy pako. Ano ito? Oh, bakit nga ka ngayon? Akala ko ba? Madali lang. Eugenie, wala namang baboy dito eh. At saka ano ba namang klaseng hayop yung tinutubuan ng mabalahibong pako? Ikaw ba'y sumusuko na, Winnie? Ang hirap naman ho ng bugtong nyo. Wala na po bang iba? Ang hirap po na pinapahulaan nyo. Tandaan mo, kapag hindi mo nasagot ang pangalawang bugtong, wala na tayong pag-uusapan. Hindi mo makukuha ang impormasyon na iyong kailangan. Aray! Ang sakit naman nun! Hindi ka kasi tumitingin sa paligid mo. Mataba na hugis baboy at punong-puno ng pako. Alam ko na! Langka! Hindi langka ang sagot! Binabati kita, Winnie. Tama ang iyong sagot sa pangalawa kong bugtong. Tama nga yung sagot ko. Naku, sigurado naman ako na ang pangatlong bugtong ang pinakamahirap. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng panahon para maghanda. Bukas na natin itutuloy ang ating bugtong. O, Daisy. Ba't nandiyan ka? Nag-iisa ka dyan? Gabi na. Naisip ko lang po kasi si Daddy. Paano kung matigas yung higaan doon sa mental? Hindi masarap yung pagkain doon. Wala siyang friend doon. Wala siyang kakuntuhan.
Ador, kawawa naman po si Daddy. Di bale, huwag ka mag-alala. Bukas na bukas, puntahan natin si Sir Juancho. Malapit na kaibigan ng daddy mo yon. Sigurado yun na makakatulong sa atin. Mga Dor. O, sir. Hindi na kailangan. Daddy! Anak. Daddy? Pinayagan po kayong umuwi? Oo. Okay na ako, hindi na ako baliw. Release na nila ako. Daddy, alam niyo po ba, sobrang worry talaga ako sa inyo. Akala ko po, hindi na tayo magsasama ulit. Pangako ko sa'yo, ito na ang huling pagkakataon na tayo magkakahiwalay. Pangako yan. Sir Bong! Ay! Putakte, ano ba, mga Dor? Nagugulat naman kayo, atakin ako sa puso. Ano ba? Naku, sorry, sir. Kasi nakita ko ngayon nag-iisa rito eh. Nag-alala tuloy ako. Baka may problema na naman eh. Okay na ako. Dahil na-release na ako sa mental hospital, di ba? Maiba nga ako, sir. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Kasi sinasabi niyo nagiging babae kayo. Kaya isip tuloy ng mga ibang tao, nababaliw kayo. Ako, mga Dor, kung alam nyo lang, talagang gusto ko nang bumalik sa dating ako. Kaya lang hirap na hirap ako, mga Dor eh. Meron akong pinagdadaanan, hindi. Kaya ako nagkakaganito. Kung ako kayo, tigilan niyo muna yung mga salita tungkol sa mga pixie, encantada. Kasi, alam niyo na, sa kabubuti niyo rin. Para hindi na kayo magkahiwalay ni Daisy. Kasi baka isipin na naman tao, nasisiraan kayo ng ulo niyan eh. Quiet na lang kayo muna. Thank you. Di ba, baby? By the Eat ka way, ng marami. where is Daisy? Hindi ba siya kakain ngayong breakfast? Huwag mo siyang alalahanin, Mama. I'm sure nagmumukmuk yun kasi wala ang daddy niya. Eh kasi naman anak, di ba sabi ko naman sa'yo. I am so sorry. Maingay ba kami? Kasi nag-exchange kami ng mga corny jokes. Di ba I'm so sorry. Sige, anak. Excuse us. Mama, bakit ba ganun yung nangyari kagabi? Di ba sabi niyo sa akin, kaibigan niyo yung doktor? Eh bakit kailangan akong ma-confine sa ospital? Bong, wag mo nang masamain yung ginawa ko. Alam mo namang anak ang turing ko sa'yo and it's only really your well-being that I have in mind. Kaya lang naman kita pinadala sa mental hospital dahil akala ko na you really need professional help. Well, I have good news for you. I'm okay! Sabi ng doktor, discharge na ako. Diba, anak? Anong wala? Di ba krong-krong ka? Hindi po, Tito Marco. Yung doktor po mismo ang nagsabi. That's right. So, I'm clear. Hindi ako baliw. Dahil sa ginawa ni Bong, nasira ang image ng produkto natin sa ibang tao. We must take drastic measures. I think it would be best kung umalis ka na lang sa kumpanya. Really? Salamat nagpakita ka ulit? Meron akong good news para sa'yo. Alam ko na ang solusyon para hindi maging babae ang daddy mo. Please stop the suspense. Sabihin mo na, ano ba yung solusyon na yan?
Isang espesyal na babae ang kailangan mo. Para magkaroon ka ng bagong mami, kailangan makahanap tayo ng babaeng papakasalan ko.